gabi po sa bawat isa. Ayan. Hallelujah, no? Happy prayer and fasting po sa ating lahat, no? We believe na may talagang nilalaban tayo sa panalangin ngayong panahong to, no? And our theme is Shake the Ground 21. And naniniwala tayo ng Diyos ay mabuti. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Let's sing this song, Lord. Hallelujah. Thank you, God. We will not be silent, Lord. We will connect, Panginoon, with you, Panginoon. Our prayer, Panginoon. We commit in you, God. Hallelujah. Any longer, this blazing fire, not getting lighter. See that we're getting brighter. My eyes can comprehend the future ahead. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, 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 oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, whoa. Here we go, Lord. Silent, oh, we will not be silent. Every breath we take, we will shout in a red rise out. Oh, we will not be silent. Oh, we will not be silent. Every breath we will take, we will shout in a red rise out. Oh, 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 whoa, 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 oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, whoa. Longer, this blazing fire, not getting lighter. See the light getting brighter. My eyes can comprehend the future ahead. Here we go. Here we go. Oh, we will not be silent. Oh, we will not be silent. Every breath we will take, we will shout till the red rise up. Be silent. Oh, we will not be silent. Every breath we will take, we will shout, be the red rise out. Oh, 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 oh. The grave is coming. There is no more stopping. It's time for revolution. It's very revelation. Claim it, Lord. The grave is coming. There is no more stopping. It's time for revolution. It's very revelation. The grave is coming. There is no more stopping. It's time for revolution. It's very revelation. The grave is coming. There is no more stopping. It's time for revolution. It's very revelation. Silent, oh, we will not be silent. Every breath we will take, we will shout in a reverence sound. Oh, we will not be silent. Oh, we will not be silent. Every breath we will take, we will shout in a reverence sound. Oh, 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 oh.
Thank you, Lord. We welcome you in this presence. Oh, you are holy, Lord. Let's continue to worship God. Hallelujah. Sing. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. Oh Jesus, how great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. The splendor of a king, gloried in majesty, and all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. Claim it, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. We thank you for age to age.
continue to worship God. God is our provider, amen. As we sing this song, I want everyone to feel the presence of God. Hallelujah, Lord. Sing out, hallelujah, Lord. I know who you are. You have walked the earth and you understand. You know every hurt and you hold my hand. Through the storm may rage, they still know your name. Oh Jesus, I know who you are. Oh, oh, I know who you are. Lord, Maker, Savior, I know that through it all, you are greater. Your love for me will never fade away. Those who hope in you will never be ashamed. I know who you are. Oh, I know who you are. Oh, I know who you are. Jesus. Thank you, Jesus. So sing this song, pwede po ba sa bawat isa, talagang patiliin natin yung presence ni God. We want to connect you, God. We want you, Panginoon. We want your presence, Lord. Hallelujah, Lord. Sing it out. I may not have much left, but you provide. With every waking breath, I'll leave you high. You hear my every prayer. You are by my side. God, I know you. God, I know you. God, I trust you. We see in your presence, Lord. Lord, Maker and Savior, I know that through it all, you are greater. Your love for me will never fade away. Those who hope in you will never be ashamed. I know who you are. Oh, I know who you are. Jesus, I know who you are. Jesus, I know who you are. Jesus, oh.
Lord. Sa lahat po na naniniwala at sumasampalataya sa ating Diyos, maaari bang ibigay natin yung pinakamalakas na palakpak, pinakamataas na papuri. Hallelujah, Lord! Hallelujah, God! Oh, hallelujah, Jesus! Wow, thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Continue to soak in the presence of the Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Hebrews 11:6 says, "And without faith, it is impossible to please Him. For whoever will draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him." Hallelujah. Maaari ba palakpakan ulit natin ng Diyos? Oh, hallelujah, Lord. It's our 10th day. Thank you, Lord. Pang-10 araw na po natin sinisik ang Diyos. Pang-10 araw na po natin sobrang nananalangin, nag-aayuno. And I believe ang Diyos po ay sobrang nangungusap sa bawat isa. Sobra talagang may pinapakita sa bawat isa. And this night, naniniwala po ako na sobrang mas may gagawin pa ang Diyos, na may mas ipapakita pa ang Diyos. Not such a rain like that. Hindi lang po yan yung bibigay ng Diyos. Hindi lang po yung ipapakita ng Diyos. Marami pa po siyang inihanda para po sa atin. Marami pa po siyang ibibigay sa atin. Wow, continue to pray to God. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, oh, hallelujah, hallelujah. Oh, continue to speak with us, Lord. Oh, continue to show yourself, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Lord. Sa 10 araw po na nakalipas, Lord, na kami nag-aayun at nananalangin, sobra niyo po kaming ini-excite, oh God. Sobra niyo po kami, sobrang dinadala niyo po kami sa pananalangin, Lord. Sobrang pinapakita niyo po yung sarili niyo po sa amin, Lord. At sobrang ipinapakilala niyo po yung sarili niyo sa amin, Lord. This night, Lord, mas sobra po kami magsisik sa inyo, Panginoon. Mas sobra mong ipapakilala kung sino ka, kung gaano ka kahusay, kung gaano ka kagaling, kung gaano ka katapat, O Diyos. Oh, hallelujah, Lord. Salamat po ng marami. Oh God, ngayong gabi, Lord, we pray for more. We seek for more, oh God. And Lord, may you speak with us, Lord. Use mightily, Panginoon, yung speaker namin tonight for you to show yourself, oh God, to us. How good you are, how great you are, how powerful you are, O Lord. Salamat po ng marami. Palakpakan po na natin ating Diyos. Oh, hallelujah, Lord. You deserve all the glory and praises, Lord. Sa iyo pinakamataas na papuri, O God. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. And tonight, we pray in Jesus' name, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Wow, thank you, Lord. Thank you, God. Whew, thank you, Lord. Sige po, makakaupo muna po ang bawat isa. Wow, thank you, God. Thank you, Lord. Of course, tingnan po natin yung katabi natin, pakibati po. And congrats po natin for our 10th day, no? Pang ilang araw na po natin to, no? And sobra po talagang ang Lord, sobra nagpapamalas. Okay, huwag na po natin patagalin. Of course, gusto ko pong ipakilala ang ating speaker for tonight. Sobrang lapit po sa puso natin ito. Sobrang, sobra po talagang maglingkod sa Diyos. Sobra po ang puso nito sa paglilingkod sa Diyos. No? Bago mag-speak, tumugtog pa. No? And sobra din talaga. Tsaka pag every time na nakikita natin to, isa po talaga ito sa sobrang kakaiba mag-isip. Sobrang kakaiba mag-isip para sa Diyos. No? Sobrang kakaiba ring humakbang para sa Lord. Kumbaga,
for today. Of course, talaga yung binabasa natin, yung crazy faith, talagang sobrang nakikita natin dito. Alright, ika nga ni Ma'am Tep, no? Ika nga ni Ma'am Tep, without further ado, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Alvic, no? Si Alvic Mone. Junior po pala yan, junior. Araw na ng ating prayer and fasting. And I do believe na ang sobrang daming ganap na ng Panginoon, na galing sa Panginoon ang naranasan natin. Amen? First day pa lang, binuhay na sa atin yung prayer life natin. Tama ba? First day pa lang, yung intimacy natin sa Panginoon, sobrang nilevel up na ng Panginoon. And I do believe, kagabi, marami sa atin nabuhayan ng pangarap. Amen ba doon? Sa mga nabuhayan po ng pangarap, pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Ayan. So good evening po sa ating mga on-site, mga kasama natin sa on-site. Sa mga online po, good evening din po sa inyo. Binabati ko po ang aking pamilya at mga kapitbahay. May pagbati. Sorry po, first time po kasi na ganito eh. Ayan. Ang topic natin for tonight, excited na ba kayo? Excited ba kayo? Siyempre, oo. Kikilos ang Panginoon tonight. Amen? So ma-excite tayo kasi meron talagang ide-declare ang Diyos sa gabing ito, sa bawat isa. Okay? So pag-usapan natin ngayon yung topic natin, which is, nakalagay na po dyan crazy faith. Alam niyo po, honestly, nung nakita ko po yung title ng topic ko, medyo na-weirduhan po ko. Kasi di ba, for me, yung crazy saka yung faith, magka-opposite. Kasi pag sinabing crazy, wala sa katinoan, hindi nag-iisip. Unlike pag faith, may wisdom, pinag-iisipan ng bawat galaw, kahit hindi nakikita, sigurado. So somehow, napaisip ako, paano kaya may tuturo to? Ako nga mismo naguguluhan. Pero nung binasa ko po ito, na-realize ko, lahat pala na naglilingkod sa Panginoon, sobrang nagmamahal sa Panginoon, ikaw po yun, ay may crazy faith. Minsan di lang tayo aware, pero sa totoo lang, crazy tayo pagdating sa pananampalataya. Amen po ba doon? So let's talk about tonight, let's talk about crazy faith. At para mapag-usapan natin to, meron po tayong dadaanan na kwento sa Bible. Actually, meron tayong aaralin na buhay ng isang character sa Bible. Kaso itong character po sa Bible na to ay hindi talaga nag-exist actually sa panahon ni Jesus. So hindi siya totoong tao kasi character lang po siya sa kwento ni Jesus. Sige, tingnan po natin to. Luke chapter 18, verses 2 to 5. Ito po yung kwento ng persistent widow. At dito po ang nagkukwento si Jesus. Sige, babasahin ko po sabay na lang po kayo. Sabi po dito, there was a judge in a certain city. He said, sabi ni Jesus, who neither feared God nor cared about people. Ang pangit po ng pagkakadescribe sa kanya, no? Wala siyang takot sa Diyos. Wala siyang pakialam sa tao. Ganun pala, no? Kapag wala kang pagmamahal sa Diyos, wala kang pagmamahal sa tao. Buti na lang hindi ganun mga taga-priest. Actually, every Sunday, pinapaalala sa atin yan, loving God, loving people. Loving God, loving people. Di ba po sa natin, sa introduction ng online service natin, no? Let's continue to read, no? A widow of that city came to him, ano sabi? Repeatedly, paulit-ulit, repeatedly saying, give me justice in this dispute with my enemy. Bigyan mo ako ng hustisya. Paulit-ulit, pumupunta siya dun sa tahanan or probably dun sa korte para humingi ng hustisya. Paulit-ulit. Okay, and sabi po sa verse 4, the judge ignored her for a while, but finally, he said to himself, siguro sumuko na rin Kulit kasi nung persistent widow, no? I don't fear God or care about people, but this woman is driving me crazy. I'm going to see that she gets justice because she is wearing me out, nakakasawa na. So with that, I will grant her constant request. Napagbigyan po ba yung persistent widow?
Napagbigyan po sa request niya. Yes, napagbigyan siya dahil sa kanyang kakulitan. So this is the parable of the persistent widow. At sabi po ni Mark Batterson, kung mababasa po natin yung ating devotion today pala, sabi ni Mark Batterson, ang word daw na persistent is the nicest word para sa word na crazy. So, instead na sabihan mong baliw, sabihan mo na lang na persistent pag sobrang kulit. Pero kung titingnan po natin, no, kung pagbabasihan natin ang definition din ng crazy, pasok din po sa ginagawa nung persistent woman. Kasi pag sinabi pong crazy, unusual. Okay, ang pinakamalapit pa na word sa crazy is obsessed. Kita naman po natin na sobrang obsessed dun sa nire-request yung ating persistent widow. No? Si ate mo girl, sobrang kulit. So saka, kung iisipin, di ba, imagine meron kang kaibigan, ilang beses nare-reject, tapos paulit-ulit na pumupunta dun sa tahanan, dun sa taong nag-reject sa kanya. Hindi ba parang kabaliwan yun? Di ba? Parang meron kang kaibigan na ilang beses mo nang sinabihan ng advice, tapos paulit-ulit pa rin niyang ginagawa yung mali niya. May kilala ba kayong ganun? Ha? Ako ganun ako minsan eh. Di ako yung nag-a-advise. Ako po yung nag-a-advise. Tapos nakukulitan na ako. Okay? So, crazy faith. No? Masasabi natin na crazy talaga itong persistent widow natin. Tingnan niyo po sa parable, no? Kaya siya pinagbigyan ng judge. Kasi nakita niya na sobrang persistent itong widow na ito. Nakita niya na sobrang baliw itong widow na ito doon sa hinihingi niyang request. Nakita niya na hindi talaga susuko itong babaeng ito. Ako, bukas po, pupunta na naman to sa bahay o sa kote, mangungulit na naman. This is my question for tonight. How about yung judge natin sa heaven? Yung totoong judge natin sa heaven. Nakikita kaya niya kung gaano tayo kadesperado sa mga hinihingi natin sa panalangin? Nakikita kaya niya kung gaano tayo kagigil na makuha yung blessing na gusto natin, yung breakthrough na gusto nating maranasan, yung miracle na gusto nating maranasan. Nakikita kaya ng Diyos kung gaano tayo kagigil umikot sa mga promises niya at makuha yung mga ipinagpipray natin? This is my question for tonight. Gaano ka kagigil? Gaano ka kabaliw sa ipinagpipray mo ngayong gabing ito? So this message, or the goal of this message, is para i-boost up ang ating pananampalataya at ang patindihin ang confidence natin sa paglapit natin sa Panginoon. Amen? Meron ka ba malaking pinapanalangin ngayon? Meron ka bang hinihingi sa Diyos? Ito lang masasabi ko, be crazy. Pwede ba natin sabihin, I am crazy? Sa mga kasama po natin sa online, pwede bang i-type natin dyan sa comment section natin, I am crazy. Yes, ganun talaga eh. Minsan kailangan nating maging baliw sa pananampalataya para sa Panginoon. But this is not the kind of crazy na wala sa katinuan. Ang sabi ni Mark Batterson, pag para sa Panginoon, ang tawag dito ay holy crazy. Yung banal na kabaliwan. Bago yung term, no? Banal na kabaliwan. Okay, naniniwala po ako na merong isang attitude, itong persistent widow, that makes her crazy. That makes her persistent. Ano po bang persistent sa Tagalog? Makulit. Okay, meron siyang attitude na pinaguhugutan dito o merong characteristic siya that makes her makulit o that makes her go na paulit-ulit confidently dun sa judge. At ito po yung characteristic na yon, yung tinatawag nating boldness. Okay, pag sinabing boldness, brave and confident way of behaving that shows no fear. Walang kinakatakutan. Sa Tagalog, matapang. Pero gusto ko yung pinakasimpleng definition. Makapal ang mukha. Walang hiya. Yun po ang boldness. And to tell you mga kapatid, kadalasan ng mga matatapang ang candidate para mapagsabihan na baliw. Example, tayo nyo po, lakasan nyo po yung loob nyo, labas kayo dito mamaya, tapos mag-house to house kayo para sabihin lang na maganda kayo at pogi kayo sa mga tao sa bahay. Try nyo po yun. No, anong isipin ng mga tao sa inyo? No? Tao po, pogi po ako. Tao po, pogi po ako. Tao po, pogi po ako. Anong isipin ng tao sa inyo? Baliw. Pero kalokohan na example yun. Pero kahit sa kabutihan, pwede kayong ma-declare as crazy. Lakasan mo yung loob mo na ilibre yung taong nanakit sa'yo. Bigyan mo ng regalo.
Granada. Ay, sorry. Ano pa? Bigyan mo ng regalo. Anong iisipin ng mga tao sa'yo? Ng mga hindi nakakaintindi. Okay ka lang. Sinaktan ka niyan 100 times, tapos ililibre mo. Pero ganun ang matapang. Boldness is next to craziness. Amen? Boldness will always be next to craziness. At saan naging bold ang persistent woman? Meron siyang tinatawag na bold prayer. Dito iikot ang usapan natin ngayong gabi. Actually, dalawang bagay lang ang pag-uusapan natin about bold prayer. Tandaan niyo po mga kapatid, God is ready to act if we will bold enough to ask. Ulitin ko po, God is ready to act if we will be bold enough to ask. Ready na yung mga sagot sa panalangin niyo. Ang tanong, ikaw ba, gigil ka ba na makuha yun? That's the question. Hindi naman kasi question dito kung may sagot si God sa panalangin o hindi. Di ba, we have learned sa mga past devotions natin sa Circle Maker, 100% may sagot si God. Amen? Lagi may sagot si God 100%. Either it's yes or no or not yet. May sagot siya. Given na yan, actually habang nananalangin kayo ngayon or habang nandito kayo, God is already in the work para sa mga kasagutan sa panalangin ninyo. Pero ang tanong, are you bold enough na makuha yang pinagpipray mo sa Panginoon? O bold enough ka ba para hingin yan sa Panginoon? Meron kasi yung mga prayer natin hanggang sulat lang eh. Tandaan nyo po pag prayer sinasabi, ginagawa. Amen? Pag prayer, may salita, may gawa. Hindi lang siya limitado sa salita. Nakita na ba kayo ng prayer meeting na puro meeting lang ng mga nakasulat na panalangin? Wala, di ba? May mga tao. Tumutukoy rin siya sa mga activities na ginagawa natin kapag nananalangin. May salita, may gawa. Minsan kasi hanggang sulat na lang. Ako aminado po ako, di ba, pag nag-check ng devotion, di ba may prayer doon? Minsan nagsusulat ako ng prayer, pero totoo lang, hindi ko siya pinagpipray sa Panginoon. Guilty po ako dyan. Meron naman, ang galing mag-post ng prayer sa Facebook. Hindi po ako against to na, okay lang po yun na i-post niyo yung prayer niyo sa Facebook. Pero sana naman, sinasabi niyo yun sa Panginoon. Kasi yun yung purpose ng prayer, di ba? Ang kausapin ng Panginoon. Hindi ipakita sa mundo na nananalangin ka. Amen? Amen? So, eto kagabi, naniniwala ako, marami kayo na-receive maraming nabuhay na pangarap sa inyo. Even nung first day, nung Monday, may mga God idea kayo na-receive. Ang tanong, pinag-pray nyo ba sa Panginoon yung mga natanggap ninyo? Hiningi nyo ba sa Panginoon yung mga tinanggap ninyo? Ang daming pwedeng ibigay ng Panginoon sa atin na mga malalaking pangarap. Pero ang question, hinihingi ba natin? Hindi naman, alam mo yun, tinanggap na, okay na yun, Lord, mangyayari naman yan kasi sinabi mo bless mo. Pero gusto ko sasabihin sa inyo ni God, kaya nga ako nagbigay ng malaking panalangin para gusto ko rin makita sa iyo kung gaano kakatapang na kunin yan. Are you bold enough in praying? Are you crazy for what you are asking? Kikil ka ba na makuha yung pinagpipray mo? Kikil ka ba na makita yung family salvation sa buhay mo? Kikil ka ba na makita yung tahanan na ipinapanalangin mo sa Panginoon? Yung bahay na ipinapanalangin mo sa Panginoon. Tonight, we are going to be bold in praying. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, pakisabi po sa ating comment section, I am bold in praying. Dapat lang talaga na maging bold tayo sa pananalangin. Okay. Sabi nga doon sa devotion natin kanina, kung nabasa ninyo, nabasa niyo po yung nakasked po natin na mga verses. Sabi po dun sa Matthew chapter 7, ask, seek, and knock. Okay. Kung wala kang hihingiin, wala kang matatanggap. Kung wala kang hahanapin, wala kang makikita. Kung wala kang kakatukin, walang magbubukas na pinto. Okay. Kaya napakahalaga po na sa ating pananalangin, tayo ay bold. Talagang mayroong tapang at confidence na lumapit sa Panginoon. Now, saan po naging bold ang ating persistent widow sa kwento, Kung makikita ninyo, ang persistent widow natin ay mayroong bold request.
Bakit po mayroong bold request? Ano bang nire-request niya? Hustisya. At alam niyo ba, napaka-bold ng prayer na yon. Bakit? Kasi unang-una, alam niya sa sarili niya na hindi siya papansinin ng judge. Tama? Kasi sabi nga, walang pakialam yung judge sa tao. Wala nang takot sa Diyos. Pero matapang pa rin siya lumapit sa judge para hingiin yung request niya. Pangalawa, bakit siya bold? Kasi imposible para sa kanya. Hindi naman siya pwede maglagay ng hustisya sa sarili niyang kakayahan. Tama? Another thing, pag sinabi mong hustisya, kailangan mo ng higher authority para mapabigyan yung hinihiling mo. Di ba, ang magbibigay lang ng hustisya ay yung nasa mataas na posisyon? Amen? Yan ang definition ng bold prayer. Pag imposible sa'yo at kailangan mo ng higher authority para matupad yung panalangin mo. Yun ang bold prayer. Imposible para sa'yo at kung wala ang pagkilos ng Diyos, hindi mo siya makukuha. That is a bold prayer. Ang tanong, meron ba kayong mga bold prayer ngayon na inilalaban? Okay, ma-excite kayo, manggigil kayo. Let us be bold. Kasi for sure, God will grant that bold prayer. Bakit? Sabi po ni Mark Batterson, next slide po. Bold prayer honors God. Ito nababanggit na sa atin to eh. God honors bold prayer. Tapos tuloy po natin, no? God isn't offended. Hindi na-offend si God. Saan daw? Malalaking pangarap mo at mga boldest prayer mo. Saan siya offended? Sa mga maliliit na ipinagpipray mo. If your prayers aren't impossible to you, they are insulting to God. Insulto sa Diyos ang mga maliliit mong panalangin. Yun yung mga panalangin na kaya mo naman sa sarili mo, na hindi mo na kailangan ng tulong ng Diyos. Lord, bigyan mo ka ng good health. Kaya mo naman magkaroon ng good health eh. Mag-exercise ka. Alam nga namang si Lord pa mag-exercise para sa'yo. Di ba? Lord, gawin mo po masaya ang pamilya namin. Kaya mo naman yun eh. Yun yung mga play safe na prayer, no? Pero wala naman masama sa mga panalangin eh. Pero habang lumalapit ka naman sa Panginoon at nakikita mo yung kalakihan ng Panginoon, sana naman lumalaki din yung prayer mo. Kaya nga kung may bold prayer ka tonight, kayo rin po nasa online na dagdagan nyo. Sana nga ang prayer ko 100 bold prayers para meron tayong 100 miracles bago matapos ang taon. Amen? Naniniwala ba kayo na pwede kayo makaranas sa 100 miracles because of 100 bold prayers? Marami yung pinapanganak na miracle dahil sa bold prayer. Isa po ko sa ebidensya. Kasi nakwento ng mama ko, nung pinanganak ako, sabi niya, nakita yung prayer ko eh. Lord, maglilingkod ako sa iyo. Makita ko lang naglilingkod yung anak ko. Dito po sa harapan ninyo. Maraming pinapanganak na miracle dahil sa mga bold prayer. At kung gusto nyong i-honor sa God, huwag nyo namang maliitin kung anong kakayahan nyo sa panalangin nyo. Amen? Okay, dalawang bagay lang. Intro pa lang pala yun, no? Hindi pa pala hindi pa pala point. Number 1 point natin is bold prayer invites God, to do the impossible. Sabi ko nga sa'yo, ang mga bold prayer, imposible yan eh. Para sa atin kung wala ang pagkilos ng Diyos. So kung mananalangin tayo ng mga bold prayer, iniimbitahan natin ng Diyos na gawin ang imposible sa buhay natin. Alam niyo yung mga bold prayer, ito yung ipaparealize sa atin eh. We are limited. We are limited. Pero ang mga bold prayer, ipapaalala din sa atin that our God is big. Amen? Our God is great. Our God is the God of the impossible. Kapag meron kang malaking prayer, ganito yan eh. Parang sinasabi mo kay God, Lord, gamitin mo ang buhay mo na parang isang entablado na kung saan pwede kang mag-perform ng mga dakilang bagay, not for my own sake, but for your sake. Kaya nga tayo nananalangin, di ba? Para ipakita sa mundo ang glory ng Diyos. At kung wala tayong malalaking panalangin, ano na lang ang mga miracle na mararanasan natin? Again, kung walang invitation, walang pupunta. And bold prayer invites God to do the impossible. Sa Bible po, ang daming character na merong bold prayer na talagang nakita, hindi lang nila personally naranasan, but even yung mga tao sa paligid nila, nakita ang glory ni God dahil lang sa bold prayer. Yung example po si Elijah. Meron pong specific verse po dyan, James chapter 5 verses 17 to 18. Ang ganda lang ng pagkakasabi ng verse na to. Sabi dyan, Elijah was a human being even as we are. Tingnan niyo yung emphasis si Elijah, tao lang daw katulad natin. May limitasyon, may kahinaan, at hindi kayang kontrolin ang lahat ng mga nangyari dito sa mundo. Sa madaling salita,
hindi niya kaya mag-produce ng impossible things. Katulad din tayo ni Elijah, di ba? Pero alam nyo ba, ito tinuturo ko to sa philosophy. Nagtuturo po kasi ng philosophy. Lagi ko tinatanong sa mga estudyante ko, hindi ba yung kakaya mo mag-isip ng malaki, mangarap ng malaki, or manalangin ng malaki, ay palatandaan na merong mas malaki sa'yo na nagbibigay ng idea. Kasi di ba tayo mga tao limitado eh? Di ba? Pero nakakaisip tayo ng mga supernatural, nakaka-imagine tayo ng mga supernatural. Di ba patunay yun na merong isang nilalang na mas mataas sa atin? Siyempre tayo kilala natin kung sino yun. That is God. At gusto ni God na itong ability na to, na kaya natin mag-isip ng malaki, ay gamitin natin to honor Him. And that can be done by saying bold prayers. Amen? Tingnan niyo to. Sabi nanalangin siya na huwag umulan. Hindi lang to wishful thinking na sana hindi umulan. Hindi ganun eh. Prayer talaga na matindi, na wag umulan. Ano nangyari? Gaano katagal? 3.5 years. Tapos nanalangin uli siya na umulan. Umulan ba? Umulan. Hindi kontrolado ni Elijah ang weather. Pero bakit nangyari yun? Because of his bold prayer. And that bold prayer invites God to do the impossible. Gusto niyo makaranas ng impossible? Manalangin tayo ng malaki. Mamaya pag-uwi niyo, dagdagan niyo yung mga bold prayers ninyo. Hindi na-open si God dyan. He will be honored with that. Sabi ni Andrew Murray, tama ba? Tama ba? Oo, sabi ni Andrew Murray, we must begin to believe. We must start to believe that in the mystery of prayer, pinagkalooban tayo ng Diyos ng kapangyarihan to move the heaven that can bring power down to earth. Mga kapatid, if you want to shake the ground, start praying bold prayer. Bold prayer shakes the heaven. When the heaven is shaken, ground will shake. Ito yung tanong ko, nayayanig ba ang langit sa mga panalangin mo? Naiingayan ba ang langit sa panalangin mo na to the point na nakukuha mo yung attention ng Diyos? Kaya ang ganda na kinanta natin, we will not be silent. Ang taong merong bold prayer, maingay sa salita, maingay sa gawa. Nakikita sa buhay niya. Amen po. You can shake the ground and start it by praying bold prayers. Sa akin, okay lang yan kay God kasi God, the impossible na hinihiling natin sa Panginoon, hindi nakakatakot sa Diyos. The impossible does not intimidate God, but is, attracted pa siya sa mga imposible. Ito yung totoong law of attraction. Okay, di ba, alam niyo na yung mga law of attraction, no? Yung nagde-declare ka sa sa Facebook, law of attraction, magiging nurse ako, magiging police ako. Pero ito sa atin, ito yung totoong law of attraction. Ano mang i-declare mong malaki, ma-attract si God. At siguradong i-honor niya yan at matutupad ang lahat ng malalaking bagay na ipinagpipray natin sa Panginoon. Sige, palakpakan po natin ng Panginoon. God does not intimidate, the impossible does not intimidate God. Di ganito si God. OMG. O myself. Yung anak ko nananalangin ng lupa na merong sukat na 390,193 square meters. Pang MOA. Paano kaya yun? Ganun ba si God? Hindi. Baka nga pinapalakpakan ka rin ni God ngayon sa mga bold prayers mo. At sinasabi niya, yan ang anak ko. Yan ang anak ko. At deserve niyang makuha ang ipinagpipray niya. Kasi bold siya mag-ask ng isang bold o malaking prayer. Amen po? God is attracted by your bold prayers. Kaya sa gabi, alam niyo po, lakasan ko na yung loob ko, no? Gusto kong i-share sa inyo yung bold declaration ko. Kasi si Tormac nag-declare din nakaraan. Gusto ko mong i-declare. Itong panalangin ko, itong declaration ko po, or itong bold prayer ko, pinanganak to ng pandemic. Nung pandemic, sobrang gamit na gamit po ako sa pag-produce ng music. Di ba sa mga online natin, wala pa tayong on-site, nakikita niyo yung mga tugtugan natin, yung hiwa-hiwalay yung mga musicians, yung kanya-kanya ng background sa likod, may nakasabit na damit, may nakasabit na bag. Yun ang tinatrabaho ko that time. Ang yung lingkod po ang gumagawa nun. At doon ko po nakita, ay pwede pala tong maging future ko.
Balang araw. So sa gabing ito, I declare, Lord, make me a multi-awarded music producer. Multi-awarded. Sumali po ako ng isang singing songwriting contest, hindi po ako awarded. Pero naniniwala ako na multi-awarded ako and I will make it a dream factory or a platform to fulfill other people's dreams pagdating sa larangan ng music for the glory of God. Mula sa sarili kong music production corp, Light Jam, kaya po Jam kasi ano ko po yon, acronym po ng pangalan ko si Alvic Monye. Hindi lang magmumula ang mga awiting magiging inspirasyon, hihiramin din yung awitin natin ng Hillsong, ng Planet Shakers. Sila naman manghihiram. Hindi na yung kanta natin yung kakantahin doon. And then, na magpapaalala dito, dito rin ipapanganak ang mga susunod na sikat na professional songwriters at artists katulad nila Moira at sino pang mga sikat na singers at songwriters dyan. Okay, hindi lang makikilala dahil sa talento nila, but even dahil sa pagmamahal sa Diyos. Siyempre, nandun pa rin yung godly influence. Amen? Naniniwala ba kayo na posible to? Amen. Dapat Lord, tineclare ko. Alam ko hindi nyo po ipapahiya. Meron din po ang declaration para sa network namin. Ang Joshua Network. Okay? Ang aming network ay makakapagtayo ng isang foundation, Joshua Foundation, na tutulong sa mga out-of-school youth na makabalik sa pag-aaral at makapagtapos. Dito ipapanganak ang mga susunod na mahusay na professional leaders at leaders ng bansang may takot sa Diyos. Dito lilitaw ang mga susunod na Isko Moreno, Bico Soto at Rex Gatchalian. Dito nilitaw ang mga susunod na Tatay Loy, Tatay Mel, Bishop Oriel, Bishop Arvin Chua. Diyan lilitaw ang mga magagaling na mga leaders. Naniniwala ba kayo na kaya ito ni God? Lord, witness sila sa pag-declare ko. Pero God, I pray, patunayan mo na totoong mangyayari ito. And naniniwala ko na lahat ng bold prayers natin na dinideclare natin, i-honor yan ni God. Kaya huwag kayong mahiya na i-declare yan. Sa tingin ng tao, baliw. Alam niyo kung bakit? Kasi it's beyond the human standard. Nagde-declare ka? Joshua Foundation? Lilima nga lang kayong leader sa sorry po. Reality. Iilan na lang kayo sa network. Yun nga Yun nga yung laban dun Yun nga ang laban dun. Imposible sa amin, pero kayang gawin ng Panginoon. Naniniwala ka na magkakaanak? May sakit ka nga. Yun nga Papatunayan sa'yo ng Diyos na yung kabaliwan na iniisip mo sa akin ay totoo. Okay lang mabaliw sa harapan ng tao, basta nakakalugod sa presensya ng Diyos. Amen? Kapag ang Diyos nalugod, kasagutan sa panalangin ang kasunod. Tandaan niyo yan. Uy, rhyme yun. Galing. Nag-rhyme siya. Amen. Sige ba, wala muna natin ng Panginoon. Tuloy na tayo. Sige, hallelujah. Okay, so bold prayers are crazy prayers. Kasi dinedefine nito ang reality na nakikita lang dito sa mundo. It's beyond the five senses. Kaya siya baliw. Hindi siya normal sa ibang tao Pero sa atin, ang mga bold prayers ay normal. Ibig sabihin, normal lang sa atin ang mabaliw sa pananampalataya. Amen? Amen. Yan. So, tingnan niyo katabi niya, baliw na ba yan? Ayan. Baliw na yan sa Panginoon, syempre. So, lahat ng miracles, tandaan niyo, ay nag-ugat sa malalaking panalangin at matapang na humihingi sa Diyos. Anong malaking prayer mo sa Lord? Be bold and persistent. Ipagsigawan mo yan. Naalala ko yung kasama ko sa network, si Sir John Paul. Nagkwentuhan kasi kami one time. Sabi niya, Vic, yung ako pa lang nakakakilala sa Panginoon, lagi ako nananalangin ng malakas na naririnig ng mga kapatid ko sa parents ko. That time, siguro hindi pa naiintindihan nila, Tita Pe. Pero tingnan niyo naman yung resulta. Lahat sila, buong family, nandito, naglilingkod sa church. Promoted pa sa work. Nanay Christy, daily nananalangin ng malakas, nagpapatugtog ng malakas na worship song. Pero tingnan niyo naman yung resulta. Merong tahanan. Merong binabless na bahay. Di ba? Pinagpala yung mga anak. Di ba? Pagdating sa profesyon. Meron pang business na nagbo-bloom even sa gitna ng pandemic. Hindi kasi nagkwentuhan po kami nakaraan nila po, nila Nanay Christy. Ayan. Okay. So, praise the Lord. Tandaan po natin bold prayer invites wala tuloy ako. Bold prayer invites
invites God to do the impossible. Amen. Okay. Number 2. Sige po, proceed na po tayo. Second point po, last point na po tayo. Bold prayer leads to unusual action. Eh, di ba ganun nga ang craziness unusual. Eh, pag sinabing unusual, hindi normal o hindi karaniwan, no? Not ordinary, no? Parang siomay ni Jeka. Not ordinary. Balikan natin yung persistent widow. Tingnan niyo yung method niya sa paglapit dun sa judge. Very unusual. Kasi, pag huhingi ka ng hustisya, not an expert in the law, pero meron kasi tayong tinatawag na standard procedure. Kailangan ipatawag ka muna para makapunta ka sa korte. Tama? Meron tayong sinusunod na protocol. Pero itong persistent widow, kahit na hindi niya araw para ipatawag sa korte, pumupunta siya. Iniisip ko nga pupunta rin to sa bahay sa bahay ng judge para mangulit. And that is very unprofessional. And risky. Pero gano'n ng mga taong may ball player. Risk taker. Di ba? Tinuro sa atin yan ni Dad JR eh. Risk taker, faith-filled. Handang gumawa ng mga unusual things. Mapatunayan lang sa Panginoon na sobrang gigil ka para doon sa hinihingi mo. Pero ito ang maganda. Pwede siyang kasuhan ng judge eh. Pero hindi siya kinasuhan. Diyan mo makikita yung nature ni God. Na ang Diyos, gracious. Hindi siya nag-set ng rules kung paano ka lalapit sa Kanya. Albic, di ba, you are praying for a campus ministry ngayon? Sige nga, mula sa bahay niyo hanggang praise church, lakad ka ng nakaluhod. Ganun pa si God? Hindi siya nag-set ng rules. Hindi rin siya bumabase sa human standard. Na kailangan gwapo ka, kailangan maganda ka, kailangan mayaman ka, or babae ka, lalaki ka, bago ka makalapit sa Panginoon. Hindi. God will always honor your bold actions. Kahit na mukha siyang baliw sa harapan ng tao. God will honor desperate actions to our bold prayers. Naalala niyo yung prostitute na biglang nag-crash in dun sa pagtitipon nila Jesus sa anong Pharisees para lang ma-anoint yung paa ni Jesus? Pinalayas ba siya ni Jesus? Hindi. Si Zacchaeus, naalala niyo, umakyat sa puno para mapansin ni Jesus. Pinalayas ba siya ni Jesus? Hindi. Sabi pa nga niya, tara Zacchaeus, punta tayo sa bahay niyo. Yung 4 na magkakaibigan na mayroong paralitikong kaibigan, anong ginawa nila? Nagbutas ng bubong. Nagalit si Jesus? Hindi kasi siya yung may-ari ng bahay. Hindi siya nagalit kasi nakita niya yung faith ng 4. Tama. And that time, na-witness din ng mga taong sobrang dami na nandoon, yung glory ni God. And in-honor ni Jesus yung faith ng 4 na magkakaibigan. Lalo na itong persistent widow, nasama sa kwento and honored pa ni Jesus. So what is the desperate thing that you can do for something you are praying for? Let me share to you, isa sa mga kabaliwan na ginawa ko, lately lang. Bago po pumasok ang 2021, nag-pray na ako kay God. Kasi syempre mag-i-inquire muna tayo kay God. Lord, plano ko po mag-public school. Payag ka ba? Okay lang sa'yo? Sumagot si God, Isaiah 43:19. See, I am about to do a new thing. New chapter. New ground. So no. O sige Lord, kung hindi mo ako gagawing empleyado, gawin mo akong businessman. Pagkalooban mo ako ng businesses. Businesses. Actually, 3 business. Dito pumasok yung Dream Factory. Saka yung God Idea. Sige, 3 business. Sabi ko kay Lord, pero ano yung mga yun? Wala akong idea. Kasi hindi naman po ako business-minded talaga. Pero gusto ko kasi, mga sumunod na araw, kinausap ako ng mama ko. June po kasi tawag sa bahay sa akin. June, yung kapatid mo mag-open ng online store. Kaso hindi niya mamamanage. Kasi nga, supervisor po kasi yung kapatid ko sa isang company. Hindi niya daw mamamanage. Naghahanap sila ng magmamanage. Biglang parang may ilaw na lumabas sa ulo ko. Ching! God idea. Sabi ko, ako na lang mag-manage. Di nag-usap na kami ng kapatid ko, okay, ako daw magmamanage.
December 20, 2020, kailangan ko talagang ikwento eh. December 20, 2020, detail po para maganda. Pumunta po ako kay Nanay Christy para po makibirthday tayo dyan. Para po makibirthday sa maganda niya pong anak. And that time po, nag-uusap po kami ni Nanay Christy about sa business. Eh, ang business ni Nanay Christy, garments. Tapos naalala ko po, yung pinapasukan ng mama at papa ko, gumagawa ng etiketa. Alam niyo po yung etiketa? Yun nandito, yung branding po ng damit. Tapos meron na namang nag-snap sa isip ko. O nga, no? Sabi ko kay Nanay Christy, Nay, kung meron po kayong kliyente na naghahanap ng papagawa ng etiketa, since sila po bumibili sa inyo ng mga robe, baka pwede nyo po ang i-refer. So, pwede siya maging business. Sabi ko, God idea to ah. Kinabukasan, pumunta ako kay John Paul. And that time, yung kapatid ni John Paul, merong thesis defense. After mag-thesis defense ni Jeline, pinag-usapan namin syempre yung thesis niya. Tapos naalala ko, yung kapatid ko, research graduate. Sabi ko, Jeline, sige, mag-consult ka sa kapatid ko. Di nag-usap sila sa phone. After nila mag-usap, kinuha ko yung phone. Tapos nag-usap kami ng kapatid ko. Nag-ask ako, may bayad ba sa sa pag-consult sa mga researcher? Sabi ko, oo, kuya, malaki. Bakit di natin gawing business yan? Another idea. Kaya yung tatlong yan, binilugan ko po kagad. Kita niyo po, di ba? Ay, ito pala. Binilugan ko kagad kasi kailangan i-capture yung mga mga God's idea. Pero ang pinaka gusto kong ginawa ko dyan, kasi syempre kung si God may nire-reveal, hindi ako papayag na hindi siya ma-honor. Sabi ko, Lord, gusto kong i-honor kita dito sa mga bagay na nire-reveal mo. Gusto kong ipakita sa iyo na willing din ako makuha ito. Eh, nagbabasa ko ng devotion ni Abraham. Ay, sa kwento ng buhay ni Abraham. Si Abraham, kapag may nire-reveal si God dun sa mismong lugar, dun siya nagtatayo ng altar. Nasundan niyo yung kwento ko. Nakita niyo kung saan na-reveal yung mga sinabi kung mga business? Sa bahay nila Nanay Christy, at sa bahay nila John Paul. Okay. So, meron po akong 3 altar na ginawa bago prayer and fasting. Pakita natin, JB, yan. Yun nandito po sa side na, yung parang may computer at mga libro, bahay po namin yan. Yung black na sofa, kaila Nanay Christy yan. Tapos yung sa taas po, yan po yung tinutulugan ko kasi kadalasan kaila John Paul pag nag-overnight ako. And let me tell you, talagang, ito nga parang ang baliw kong iisipin. Bakit ka pa pupunta doon para manalangin? Pwede ka naman manalangin sa bahay mo. Hindi, kasi gusto kong gusto kong i-honor kung saan i-reveal ni God yung mga prayers, yung mga ideas na to. So pumunta talaga ako. Kailan Nanay Christy, nagkwentuhan kami saglit. Tapos talagang lumuhod kami dyan. Kasama si Tito. Lumuhod kami dyan at nanalangin kami. Ganon din kala John Paul, pumunta talaga ako at nanalangin kami. Siyempre sa bahay, yan yung circle ko. Dyan talaga ako nananalangin. Alam mo nyo guys, the Lord is actively responding sa mga altar. Kapag na-honor si God sa'yo, magre-respond siya sa'yo. Nabulol ako doon na, magre-respond siya sa'yo. Alam niyo kung ano nangyari that time? Unang-muna pumunta ka na Nanay Christy, nanalangin kami. Grabe yung revelation. Sobrang ramdam namin yung presensya ng Panginoon. Talagang naiiyak kami habang nananalangin. Grabe yung revelation. Ako'y nanalangin eh. Ang leading sa akin, ipag-pray yung business nila Nanay Christy. Sabi ko, Lord, i-bless niyo po yung business nila Nanay Christy. Mula sa 3 patahian, magiging pabrika ito ng patahian. Saan galing yun? Tapos hindi pa natapos doon. Mula sa pabrikang ito, itatayo ang isang foundation na tutulong sa mga senior citizen. Saan galing yun? Revelation after revelation. Pag humakbang ka pala, merong revelation din si God para sa iba. Gagamitin ka ni God. Ikaw rin yung magiging dream factory. No? Sabi ni Bishop Arvin. Tapos na kami mag-pray ni Nanay Christy, nagkukwentuhan nilang kami. Eh, puspos pa kami ng presensya ng Panginoon. Maya-maya, Nay, may nakalimutan akong declare. Tapos nag-pray ulit kami. Mula sa tahanan na ito, magmumula ang isang tutorial center. Naniniwala ko kayo, Nay? Tutorial center, no? Oo. Shout out kay Teacher K. Ready na ang yung tutorial center. Pagpunta ko kay John Paul, dumiretso kasi ako kay John Paul. Hindi pa kami nagpipray, may revelation kagad. Kasi puspos ako ng presensya ng Panginoon eh. Sabi ko, John Paul, nagkukwentuhan kami about sa posisyon niya, sa business na pinaplano niya. John Paul, ready ka na bang ma-promote ulit? From operations manager to plant manager.
And true enough, na-promote si Paul. Nadagdagan yung trabaho niya ngayon sa Magna Prime. Pero ito yung pinakamaganda sa lahat na nangyari. Itong mga altar na ito, dahil humakbang ako, kahit na parang baliw, kung iisipin, nanganak pa ng isang altar. Naalala niyo isang business na sinabi ko, yung online store, nag-materialize na siya. Last Saturday, pumunta ako sa storage para mag-inventory. Siyempre, hindi mawawala yung bilog dyan. Hindi mawawala yung altar dyan. How desperate are you for what you are praying? Sa mga nabanggit kong tao kanina, yung prostitute, si Zacchaeus, yung 4 na magkakaibigan, sama na rin ako. Alam mo kung anong common denominator namin? Crazy faith. Crazy faith. And crazy faith is this. How this crazy faith works, taking desperate measures to get to God, and God honors them. Okay, mahihiya na humakbang para sa mga panalangin nyo. You can be creative din. Pwede magtayo kayo ng altar kung saan nyo gusto magtayo ng altar. Kapag desperate ka sa blessing ni Lord, you will do what is unusual. Alam niyo kung bakit nasabi ko sa inyo normal sa atin ng crazy faith? Prayer and fasting is unusual para sa mundo. Ginagawa niyo na. Candidate kayo sa malalaking bagay ng Panginoon. Sabihin mo sa mga kaibigan mo hindi nakakaunawa na nagpa-fasting ka, tatanong niya sa'yo, bakit nagpa-fasting? Diabetic ka ba? Magpapalaboratory ka ba? Kung meron lang hidden camera sa bawat tahanan natin ng mga naglilingkod sa Panginoon at napapanood ng mundo, probably most of the people pinagtatawanan tayo kasi nakikita nila tayo nananalangin. Bakit kaya nagsasalita ito mag-isa? Sino kaya kinakausap nito? Miyak pa, tumatawa pa. Ganun ba kayo pag nag-pray? Tumatawa din kayo. Ako gising ganun ako minsan kay Lord pag nag-pray. Nagjo-joke kasi ako minsan kay Lord Umiyak pa, tumatawa pa, kumakanta pa. Lakas-lakas pa, wala namang kinakausap. Okay lang. Okay lang na magmukhang baliw tayo. Again. Basta ang goal, nalulugod sa atin ng Panginoon. Hindi talaga maintindihan ng tao Kasi it's beyond the natural law ng tao. It's beyond the human nature talaga. Kaya mapagkakamalan talaga tayong baliw sa mga ginagawa natin. Pero ito yung challenge ko. Tindihan nyo pa ang prayer life ninyo. Yun ang challenge natin. Be bold. Be bold. Okay, magmumukha tayong baliw sa harapan ng tao kasi hindi nga normal na ginagawa natin. Pero as human beings, ayos lang yun, okay? Pero kasi natutuwa sa atin ang Panginoon. Gusto nyo bang matuwa ang Panginoon? Amen. So be bold in action. Yung mga desperate measures na actions na ginagawa natin, i-honor yan ni God. Isipin niyo to, kung yung mga tao may masamang motibo, nakukuha yung gusto nila kapag desperado sila. Di ba yung mga tao mayroong masasamang binabalak, kapag desperate sila, gumagawa sila ng paraan para makuha yung gusto nila. Nakukuha nila. Paano pa po kaya ikaw na anak ng Diyos? Hindi ba mas deserve mo yung pinagpipray mo? Mas candidate ka sa blessing ni God. Mas candidate ka sa mga answered prayer. Kasi naglilingkod ka sa Panginoon. So you deserve what you are praying for. Basta hingiin mo lang pakita mo lang, i-prove mo lang sa Panginoon na talagang desidido ka na makuha itong bagay na to. At i-honor yan ng Diyos. Kaya po sa mga leaders na sobrang umiiyak, na sobrang ginagawa ang lahat para maalagaan ang mga disciples nila at makawin, God is honoring your desperate action right now. Yung mga disciple na nawala sa inyo, at inilalaban nyo pa rin, I declare this year, makakatapak ulit sa Praise Church at makakasama nyong maglilingkod at magpupuri sa church. Sa mga magulang na inilalaban ng future ng kanilang mga anak. Naalala ko mama ko, so sobrang desperate niya para makabalik ko sa pag-aaral. Umiyak siya sa harap ng dean. Nagmakaawa. Kung ikaw yung magulang na yan, God will honor your desperate prayer, your desperate action. Makikita mo balang araw, mag-celebrate kayo ng mga anak mo dahil magiging successful sila sa buhay. At sa mga anak na nananalangin for family salvation, nako, magulat ka. Pag nagpatuloy ka lang na humakbang sa Panginoon, balang araw, hindi mo lang makikita na church attendee ang mga magulang mo, but even they will be your
co-leader sa church. Kasama mo maglilingkod sa simbahan. Parang kasi makikita mo yung nanay mo kahit may edad na nag-worship lead pa, no? Di ba ang sarap nun, no? Na-imagine nyo ba? Okay? So God will honor your desperate action. Okay? At pag sinabing prayer, sabi ko nga kanina, hindi lang siya salita, meron siyang gawa. At ganun ang faith. Di ba? Ganun ang faith. It will always make you move. So don't just pray about your bold prayer. Act on it. Tandaan nyo, crazy faith without action is dead. Amen? Amen po? So tandaan natin, bold prayer invites God to do the impossible. Bold prayer leads to unusual action. Let me end this message ng isang testimony. Okay lang ba na magkwento ako sa huli? Kwento ko sa huli. Another kabaliwan na nagawa ko sa buhay ko para sa Panginoon. Pakita natin yung Ayan. Kwento ko sa inyo yung background nito, no? Yan yung time na tumayo ako sa harapan ng UCC na may karatula na pwede pa kitang ipag-pray. Pero bago ko ikwento yung nangyari dyan, balik muna tayo kung paano yan nagsimula. Pag 2019 po, pagpasok po ng prayer and fasting natin, ang isa sa bold prayer ko po, Lord, campus ministry ng network namin. Gusto namin magkaroon ng campus ministry. Ang challenging, wala ako sa campus that time. Kasi nag-stop ako sa pagtuturo. Leader ko, wala rin sa campus that time. Pero ang iyak ko talaga sa campus eh. So nag-isip ako, may malapit na campus dito, UCC. Sobrang lapit na sa amin, walking distance. Lord, I commit myself. Bago ako pumunta ng prayer and fasting night, tatayo ako sa harapan at ipagpipray ang UCC. So first day, punta ako doon, nakatayo lang ako, nanalangin ako. Walang pakialam sa mga dumadaan. Lord, bigay mo sa amin yung UCC. Gusto namin makapasok dyan, gusto namin makapag-minister sa mga kabataan dyan. Second day, ganun din. Lord, bigay mo sa akin yung UCC. Third day, fourth day. Pagdating sa fifth day, di ko kasi nasama yung video, sorry. Nag-declare ako sa harapan. Wala si Michael eh, sayang. Sabi ko, nasa harapan ako ngayon ng pinakamalaking universidad sa Caloocan. And I declare, UCC is for Jesus. Dineclare ko yan that time. Then punta na ako sa prayer and fasting night. Sabi ko sa sarili ko, siguro natutuwa na ang Panginoon sa ginawa ko. So ang ginawa ko, nagplano na ako Nag-set ako ng plano kung paano kami makakapasok sa loob. Naggawa na ako ng letter, nagprint na ako ng letter of intent, pinapirma ko sa leader ko, gumawa ako ng project proposal, may kinausap na po ako mga leader dito na makakatulong ko. Kasi ang goal ko, February, makapasok. At ang plano ko noon, magtayo ng booth sa loob na pwedeng lumapit yung mga estudyante para humingi ng advice about love. Kasi February yon. So, tinap ko si Marge, tapos si Daisy, si Jem. Naalala mo yan, nag-meeting kami sa McDo eh. Nag-meeting kami sa McDo, talagang printed yung proposal ko, pinakita ko. Tapos pati yung setup, naka-drawing dun sa proposal. Talagang ginalingan ko na. First time ko gumawa ng ganun. And then, ito pa, pumunta ako sa Zion para hanapin yung isa sa mga coordinator ng campus ministry dun sa UCC para magpatulong. Sabi ko, okay, ayos to meron na akong connection. May possibility na makakapasok na ako. Pero nakulangan ako sa ginawa ko. Sabi ko, Lord, bago sana ako mag-minister sa loob, gusto ko mag-minister muna sa labas. So, yan ang ginawa ko. Napagawa ko kay Architect Chua. Kay si Architect Chua gumawa niya, pinasulat ko sa kanya. And then, sabi ko, gusto kong ipag-pray yung mga kabataan sa labas, yung mga lumalabas. That time is exam day. Concern ko kasi mental health, kasi kasagsagan ng mga mental issue noong time na yon. Punta lang ako dun. Tayo ako. Kasama ko yung ka-network ko, si Michael Masinas. Ayan, siya nagpipicture niyan eh. Alam niyo. Sa una, kinakabahan ako eh. Tapos yung mga dumadaan, natatawa sa'yo. Yung iba, pinipicturean ka. Feeling ko nga, artista din ako that time. Pinipicturean ka. Tapos merong isang matanda doon dumaan. Huminto siya. Tumingin siya. Binasa niya, ay, ano ba yan? Papansin? Sabi sa akin! Sabi ko, ang cute mo, halika dito, magpipray kita. Halika dito. Tapos yung mga dumadaan talagang,
Gusto mo ba ng prayer? Gusto mo ba ng prayer? Gusto mo ba ng prayer? Yung iba, ini-ignore ako. Pero nagulat ako. Meron yung mga lumapit. Next slide ko. Ayan. So yung naka-11 na estudyante ako may pag-pray. Sabi ko, ang gandang laban to. Excited ako, makakapasok kami ng UCC kasi parang indication to na in-honor ni God yung prayer ko. Pasa ako ng end of the month ng January. Pinilugan ko yun sa sa journal ko. Talagang pinagpipray ko, Lord, UCC is for Jesus. After 3 days, nag-chat sa akin yung coordinator. I-reject yung request ko. Sabi ko, Lord, saan ba ako nagkulang? Yung agad naisip ko, saan ba ako nagkulang? Mga 15 minutes, nag-self-pity ako sa nag-emo 15 minutes lang. Sakto 15 minutes. Tapos, hindi, okay lang. At least na-honor ko si God sa ginawa ko. Sayang ba? Sayang? Again, ito ang tandaan natin Hindi tayo hakbang para tayo yung gagawa ng sarili nating kasagutan sa panalangin. Ang gagawin lang natin, magde-desperate action lang tayo para ipakita sa Panginoon na Lord, gusto ko yan. Yun lang yun. Pero yung sagot sa prayer, si God ang bahala doon. Amen? Kasi kapag kinontrol natin yung gusto natin, pwede natin gawin yung gusto natin gawin Nagde-declare ka, 1 million na savings ngayong taon. Tapos sa sobrang desperate mo na naghanap ka ng sindikato na pwede tumulong sa'yo na mang-hold up ng bangko. Pwedeng ganun kasi yung mangyari. Pero again, ang goal ng paghakbang natin ng desperate is to honor God. Amen? And God will honor that. And to tell you, yung ginawa ko has been honored by God. Same year, September. Next slide, bro. Nakapag-campus ministry kami sa St. Bernadette College of Valenzuela. Prayer ko ng January campus ministry, binigay ni God. September pa, pero okay lang. At least yung prayer na pinag-pray namin na sobrang laki, in-honor ni God. Partida, wala na kami dyan. Hindi na kami nagtuturo dyan ni Kuya Romnick. Pero ang galing. Salamat kay Ivan. Andito po lagi ako si Ivan. Siya po talaga ang nagplano niyan. God bless. Ngayon 2020 talagang aminado kami na challenging din yung network namin. Pero pagbabalikan ko to, lalo kong tumatapang. Lalong nag-aalab ang puso ko this year, kahit online class. Dineclare din ni Bishop Arvin makakapag-campus ministry kami. Kaya sa harapan, Lord, sa harapan ng mga lingkod mo, dinideklara ko na ngayong taon, papasok kami sa isang school. And I declare, TUP, Technical, ano ba meaning nun? TUP is for Jesus. Amen. Kasi nandun yung anak ko Ano yung alaga ko si Ivan Naniniwala ba kayo na ball players honor God? Amen. And God honors ball players. Sa mga online po natin huwag kayong mahihiyang lumapit sa Panginoon. Huwag kayong mahihiyang ipagsigawan ng mga panalangin nyo dahil ang Diyos hindi na-o-offend dyan. Pagpapalain ka pa nga ni God Kasi nakikita ni God na kinikilala mo siya. Alam niyo ito yung maganda sa Crazy Faith. Bakit ino-honor siya ni God? Sige, pakita natin. Ball players. Okay, explain ko muna yan. Dapat sa atin, normal lang talaga ang maging baliw. At kapag normal lang sa atin ang maging baliw sa pananampalataya, normal din ang pagpasok ng miracle sa buhay natin. Normal din ang pagpasok ng mga breakthrough. So, crazy begets crazy. If we want to see God do crazy miracles, sometimes we need to pray in words and in action crazy. Amen? Alam niyo bakit ino-honor ni God? Diba sabi nga, bold prayer honors God. God honors bold prayer. Alam mo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kung ipaparaphrase ko po yan, crazy faith honors God. God honors crazy faith. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag humakbang ka ng may crazy faith, kinikilala mo ang author ng crazy faith. Sino yun? Siyempre si Jesus. Kapag humakbang ka ng may crazy faith, pinapakita mo sa Lord, itong pagkakakilala ko sa iyo. Tingin nyo ba naman, sinong nasa katinuan ang bababa sa trono para mamatay sa mga taong ayaw sa Kanya at sa mga taong may kasalanan? Di ba kabaliwan yun? That's our God.
Kung si God ganun, dapat ganun din tayo and it will honor Him in our crazy faith. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, we are crazy for what we are praying. Kaya hindi kami matatakot, Panginoon, na manalangin na malalaki. Yung mga malalaki namin prayer ngayon, naku, dadagdagan pa namin yan, Lord. Kasi ang sarap makita sa pakiramdam na ino-honor ka namin, na natutuwa ka namin, napapangiti ka namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Kaya sa gabing ito, aawit tayo. At i-declare natin yung isa sa pagkakakilala natin sa Panginoon. Alam niyo kung ano yun? Great is our God. Amen. Our God is great. So anong takot natin na humakbang na may tapang at manalangin na malaki kung ang Diyos natin ay dakila? Amen. Excited na ba kayo sa mga kasagutan sa prayer nyo? Tumayo ang lahat ng bold. Tumayo ang lahat ng desperado sa Panginoon. At aawit tayo. At itataas ang pangalan ng Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah, God. Let's continue to worship God. Thank you for your love. What crazy faith, Lord. We want to connect you, oh God. How great is our God. Play with Lord. Sing with me. How great is our God. All will see how great is our God. Minsan mo po. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all will see how great is our God. Oh, the splendor of the King, Lord and majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, in darkness tries to hide, trembles at his voice, tremble at his voice. How great, Lord, how great is our God. Oh, how great is our God. All will see how great is our God. Age to age is there, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end.
great. We'll see how great is our God. Wow, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Truly, you are great. Sa mga estudyante na mayroong pinapangarap na university na pasukan ngayong school year, I challenge you, bilhin nyo na yung uniform. Kahit wala pang entrance exam, bilhin nyo na yung uniform. Isama nyo sa panalangin. That JR, parating na po si Baby David. Bili ka na po sa akin ng baby stuff, saka baby clothes. Sa mga nangangarap na magkalupa ngayong taon, mag-ready kayo ng karatula. Tapos lagay nyo pangalan nyo. Diba, Albix Property. Tapos ilagay nyo doon. In Jesus' name. Ganyan tayo kabaliw dapat. Wow. Kung kilala mo ang Diyos na malaki, magiging malaki talaga ang panalangin mo. Ang mga may malalaking panalangin, malaki humakbang. Malaki din ng kanilang pinagsisigawan sa Panginoon. Pwede ba natin i-declare sa gabing ito, no, habang nananalangin tayo saglit, i-declare lang natin kung sino, anong pagkakilala natin sa Diyos. Kasabay ng mga panalangin natin. Thank you, Lord. Panginoon, Ikaw po ang may-ari ng lahat ng mga lupain sa mundong ito at lahat ng mga cattle sa hills and valleys, Panginoon. Kaya sa lahat ng mga nananalangin na magkakalupa ngayong taon, sinasabi ng Diyos sa iyo, take and possess this land because I'm giving it to you. Hallelujah! Lord, Ikaw ang Diyos na nagpo-promote sa lahat ng nangangarap na ma-promote sa trabaho. Sinasabi ng Lord sa iyo, take and possess that promotion. Sa lahat ng mga nangangarap na maging businessman, ito na ang pagkakataon dahil God will give you an idea kung anong business yan. Tanggapin mo yan, kapatid. God is a God of restoration sa lahat ng mga nawala dahil sa pandemic, sa pananampalataya sa Panginoon. Leaders, grab them kasi ibabalik sila ng Panginoon. Puntahan nyo na. Dalhin nyo na sila sa church kasi ipagkakalob sila ng Panginoon sa inyo. We also declare, God is our healer. Lahat na nananalangin ng kagalingan, tanggapin mo ang kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Tatay Loy, God honors your boldness. Sa pagharap niyo po dito, ino-honor ng Diyos ang katapangan mo sa kabila ng pinagdaanan mo. Pero mas in-honor ni God dahil pinatapang mo kaming lahat sa pagtayo mo rito. Tanggapin niyo po ang kagalingan na nagagaling sa Panginoon. And listen mga kapatid, listen. Kasabay ng kagalingan nito ay ang pag-spread out ng influensya ng ating Tatay Loy. Hindi lang sa community, makikilala ang kanyang leadership kung ang influensya o ang godly influence aabot sa gobyerno ng Maynila. In Jesus' name! In Jesus' name! Gaano kalaki ang Diyos mo? Gaano mo nakikita ang Diyos natin? Kung malaki yan, manalangin ka ng malaki at humakbang. And God will honor that. Let's pray. Panginoon, grabe. Talaga na-challenge kami mabaliw. Mabaliw sa paningin ng tao. Pero maging kalugod-lugod sa harapan mo. Naniniwala kami, Lord, na kapag ginawa namin ang malalaking hakbang at malalaking panalangin ay pinagsigawan namin sa iyo, sasagutin mo to kasi ikaw na nagsabi, you will honor it. Pero okay lang, Lord, kahit walang sagot kaagad sa panalangin namin. Basta ang goal namin, mapangiti ka, mapatuwa ka sa aming mga ginagawa. And darating ang time, we will enjoy the answer to all our prayers. Ngayon pa lang, we already claiming all the answers to our bold prayers. Patatagin mo kami, palakasin mo lang ang loob namin, Panginoon, sa bawat hamon ng buhay. At huwag niyo pong aalisin sa paningin namin ang iyong kalakihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong kalwalhatian, Panginoon. Pangahawakan namin ang iyong mga salita at kami ay hahakbang dito
ng may katapangan, Panginoon. Salamat, Lord, sa gabing ito. Salamat sa pag-challenge sa amin. Ako, nakikita ko na yung mga testimonies na kabaliwan ng mga ka-churchmates ko. And they will honor you. They will honor you, Panginoon. We love you, God. We honor you. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Thank you po. Palakpakan po natin ng Diyos. Sige po, puna po kayo. Pwede na po tayo mag-huddle. Reminder lang po, bukas meron po ulit tayong prayer and fasting. Ika-11th day natin at ating speaker ay si Coach Marjorie. At sa mga online po huwag po kayong mawawala Inaasahan din po namin ang pagpunta ninyo dahil siguradong pupunuin pa rin tayo ng mga revelations at presensya ng Panginoon. Enjoy the night with the Lord. God bless po sa lahat.